Ipinakita ng batang babae ang kanyang pagsisikat sa pag-aral kahit walang sapat na sapatos. Naglakad siya ng walang paa, papuntang paaralan, dahil sa kakulangan ng pera. Ang kanyang kaanasan sa pag-awit ay nagbukas ng pinto para sa kanyang tagumpay at nagdala sa kanya ng mga premyo. Ang mga pondo mula sa kanyang pag-awit ay tumulong sa kanyang pamilya. Sa kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay, nadaan siya sa maraming audition at pagsubok. Ang kanyang determinasyon at talento ay nagdala sa kanya sa mundo ng showbiz. Naging sikat si Nora Aunor sa kanyang mga pelikula noong 1969, kasabay ng kanyang pakikipagtulungan kay Tirso Cruz III. Ang kanilang partnership ay nagbigay diin sa kanilang tagumpay sa industriya ng pelikula. Sa kabila ng mga pagsubok, tulad ng mga lawsuit, patuloy na umunlad ang kanyang karera. Nagtayo siya ng matagumpay na variety show na pinangalanang Superstar noong 1971. Bilang isang idolo, sinusuportahan siya ng kanyang mga tagahanga na tinatawag na Noranians. Ang kanilang tapat na suporta ay nagpatunay sa kanyang hindi matatawarang impluensya sa showbiz. Ang panahon ng Nora Mania mula 1969 hanggang 1972 ay nagbigay diin sa pambihirang kasikatan ni Nora. Maraming pelikula at recording ang kanyang nailabas sa panahong ito. Isang mahalagang aspeto ng kanyang buhay ay ang kanyang mga relasyon, tulad ng kay Christopher De Leon. Ang kanilang kwento ay puno ng kilig at mga hamon. Bilang isang ina, si Nora ay naging mapagmahal sa kanyang mga anak na sina Lotlot, Petet, Kenneth at Kiko. Ang kanyang pag-alaga at pagmamahal ay nagbibigay ng suporta sa kanila. Kilalang-kilala si Nora sa kanyang mga award-winning na pelikula at pambihirang talento sa pag-arte. Kadalasan, ang kanyang mga ekspresyon ay nagdadala ng damdamin sa kanyang mga karakter. Nagsimula si Nora na gumawa ng sarili niyang mga pelikula noong 1973 na nagbigay din sa kanyang kakayahan bilang producer. Mahalaga sa kanya ang pagtanggap ng mga tao sa kanyang mga likha, hindi lamang ang kita. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay sa Amerika, patuloy siyang nagpakita ng determinasyon at katatagan. Ang kanyang mga karanasan sa ibang bansa ay nagpatibay sa kanyang pag-ugali at pananaw sa buhay. Ang pagkakaroon ng mga kapatit na handang tumulong ay nagbibigay lakas sa mga panahon ng pagsubok. Napakahalaga ng ganitong uri ng suporta sa ating buhay. Sa kabila ng mga adiksyon, may mga tao pa ring nagiging matatag at hindi sumusuko. Mahalaga ang pagkilala sa ating mga limitasyon at pag-iwas sa mga bagay na maaring makasama sa atin. Ang mga kaanasan sa buhay, mabuti man o masama, ay nagdadala ng mga aral na nagiging dahilan upang tayo ay lumago. Ang mga madidilim na bahagi ng buhay ay nagpapatingkad sa mga liwanag. Lumaki si Pilita sa isang konserbatibong PUC, kung saan ang kanyang edukasyon ay nakatuon sa mga tradisyon ng mga mayayamang pamilyang may dugong Espanyol. Ang kaanasang ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw sa buhay. Sa kanyang karera, nakapaglabas si Pilita ng 135 albums at nakilala bilang isang multilingual artist. Ang kanyang kakayahan sa iba-ibang wika ay nagpatibay ng kanyang koneksyon sa mga tagapakinig na nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Ang tagumpay ni Pilita ay umabot sa Australia at Pilipinas, kung saan siya ay kinilala bilang isang pioneer sa industriya ng musika. Sa katunayan, ang kanyang talento ay nagbigay inspirasyon sa maraming artista sa kanyang panahon. Bilang isang pioneer, naging mahalagang simbolo si Pilita sa industriya ng radyo at telebisyon sa Australia, lalo na para sa mga artistang babae, lalo na sa mga banyaga. Sa kanyang mga nagawa, naipakita niya ang tunay na lakas ng isang artist. Dahil sa kanyang tagumpay, nagbukas si Pilita ng maraming oportunidad para sa mga banyagang artista sa Australia, na nagsilbing inspirasyon para sa iba pang mga mang-awit na nagnanais na makilala. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1963, nagsimula siyang mag-host sa Easy EI, kung saan siya ay patuloy na nakilala at minahal ng publiko. Ang kanyang charisma at talento ay patuloy na nagbigay saya sa kanyang mga tagahanga. Bilang isang performer, si Pilita ay lumalabas sa mga entablado at naging tanyag sa kanyang mga eleganteng kasuotan at hairstyle, na nagdagdag ng karisma sa kanyang mga pagtatanghal, na talagang tinangkilik. Ang kanyang mga awit sa dekada 70 ay naging simbolo ng golden age ng Philippine pop music, nagpasigla sa mga nakaraang kanta upang maipasa sa bagong henerasyon. Ang kanyang musika ay patuloy na umaantig sa puso ng maraming tao. Bilang isang artist, nagtagumpay si Pilita sa larangan ng pag-arte, na nagpakita ng kanyang kakayahan sa iba't ibang pelikula at programang musikal. Ang kanyang likha ay nagbigay ng bagong dimensyon sa sining. Nakilala si Pilita sa kanyang mga tagumpay sa International Music Festival, kung saan siya ay nakipagsapalaran laban sa mga sikat na artist, kabilang na si Olivia Newton-John. Ang kanyang mga pagtatanghal
ay nag-iwan ng marka sa industriya. Tumanggap si Pilita na maraming pakilala tulad ng Merit Award mula sa FAMAS at Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Association of the Recording Industry. Ang mga ito ay patunay ng kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa sining. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nagkaroon si Pilita ng mga pagsubok sa kanyang personal na buhay, kabilang ang mga relasyon at karanasan sa pang-abuso. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa iba. Bago siya pumanaw, nakatagpo si Pilita ng pagmamahal kay Carlos Lopez, na naging dahilan ng kanyang ikalawang kasal. Ang kanilang relasyon ay puno ng katiyakan at pagmamahalan na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Ipinahayag ng kanyang apo na si Jenny Gutierrez ang malungkot na balita sa kanyang Instagram, na ikinagulat na maami. Kaagad namang nagbigay ng pakikiramay ang mga kilalang tao sa kanyang pagkawala. Kahit na siya ay pumanaw na, mananatili ang impluensya ni Pilita sa mga artist na sumusunod sa kanya. Sa katunayan, ang kanyang kontribusyon sa musika ay hindi kailanman malilimutan at patuloy na mang-akit ng inspirasyon. Sa loob ng Edikul, naroon ang libingan ng Panginoon, na itinuturing na lugar ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kahanasang ito ay nagbibigay ng espiritual na koneksyon sa mga mananampalataya. Samantala, ang Hardin ng Getseman ay isang mahalagang puk kung saan nanalangin si Jesus bago ang kanyang pagkakapako sa krus. Dito, kunay tayong makadarama ng kanyang pagdurusa at pananampalataya. Kasabay nito, ang mga puno ng Roman olive sa hardin ay simbolo ng katatagan at pag-asa. Sinasalamin nito ang diwa ng pananampalataya na patuloy na nabubuhay sa kabila ng mga pagsubok. Isang mahalagang aspeto ang simbahan ng All Nations, na itinayo sa tulong ng iba-ibang bansa bilang simbolo ng pagkakaisa sa pananampalataya. Ito ay isang puk na dinadayo ng maraming deboto. Sa Via Dolorosa, makikita ang mga palatandaan ng mga kaganapan mula sa buhay ni Kristo. Mahalaga ito pa sa mga nag-aral ng kasaysayan at pananampalataya. Bilang karagdagan, ang mga lugar na pinagdarausan ng mga makasaysayang kaganapan ay minarkahan ng mga unang Kristiyano. Ang mga ito ay patunay ng kanilang pananampalataya at alaala kay Jesus. Gayun din, ang kwento ni Veronica, na hindi nakasaad sa Biblia, ay isang mahalagang bahagi ng tradisyon ng simbahan. Ang pangalan niyang Vero ay nangangahulugang totoo, habang ang Yon ay nangangahulugang larawan. Sa kanyang paglalakbay, si Jesus ay nagdanas ng maaming pighati at pangungutya mula sa mga tao. Makikita ang mga istasyon ng kanyang pagdurusa sa Jerusalem, partikular sa Holy Sepulchre. Mayroong mahahalagang lugar sa simbahan, tulad ng Stone of Calvary, na sinasabing eksaktong lugar kung saan ipinako si Jesus. Ang batong ito ay pinapahiran ng mabangong langis ng mga tao, bilang pag-alala sa kanyang sakripisyo. Ang mga Armenians naman ang nag-aalaga sa kapilyang itinayo ng mga Crusader, na puno ng mga krus na inukit ng mga pilgrim. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pananampalataya sa mga tao noon. Samantala, ang huling hapunan, kung saan si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtipon, ay isang mahalagang pangyayari bago ang kanyang pag-aresto. Ang kuwartong ito ay itinuturing na isang sagradong lugar sa kasaysayan. Sa ilalim ng simbahan, natuklasan ang isang sinaunang bilangguan na maaring ginamit para kay Jesus. Ito ay nagdaragdag sa dramatikong kwento ng kanyang pag-aresto at pagdurusa. Sa kabilang banda, ang Fortress Antonia ay pinaniniwalaang naging lokasyon ng mga Stations of the Cross, na naglalawan ng mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Ito ay puno ng simbolismo ng pananampalataya. Sa tabi ng Tower of David, makikita ang palasyo ni Herod, na pinaniniwalaang naging lugar ng paglilitis kay Jesus. Ang mga arkeolohikal na natuklasan dito ay nagbigay ng bagong pananaw sa kasaysayan. Maraming tao ang bumibisita sa simbahan sa Kenna, kung saan pinaniniwalaang naganap ang unang milagro ni Jesus. Ang puk na ito ay nagbibigay diin sa halaga ng kasal sa kanyang mga turo. Ang lawa ng Galilea ay mahalaga sa Biblia, sapagkat dito naganap ang maaming himala ni Kristo. Ipinapakita nito ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan. Kasama nito, ang Ilog Jordan ay isang sikat na lugar para sa pagbibinyag. Maraming tao ang dumadayo dito upang maranasan ang seremonya ng pagbibinyag, katulad ng ginawa ni Jesus. Sa wakas, ang mga bisita sa banal na lupain ay madalas na nakakaranas ng emosyonal na koneksyon. Ang kanilang pananampalataya ay lumalago habang naglalakbay sa mga makasaysayang lugar.